So, good day mga kahabi! Welcome to my channel. At yan, nasa YouTube na tayo. Para mas maging mahaba yung ating talakayan. Yun lang naman yun. So, umpisa natin dyan sa aking title na Hydrocrop Lettuce. Yan, saan ba yan ang galing? Siyempre, from the word itself, hydroponics, pinutol ko lang naman yun. At yung aking tinatanim na lettuce na nasa cup. Kaya siya naging hydrocrop lettuce. Ayan. At syempre, at your service, Sir Owen Liang, a public school teacher of secondary. Ayan. So, alamin muna natin, syempre, ano ba yung hydroponics? Ayan. So, mula kay Merriam-Webster, the growing of plants in nutrient solutions with or without an inert medium, such as soil, to provide mechanical support. So, ibig sabihin, hindi natin kakailanganin ng lupa para magtanim. When it comes to hydroponics, ang focus natin ay tubig. Kaya nga siya ay hydro. Tapos ang ating medium na gagamitin, it's either foam or coco peat. Pero may iba pang ginagamit sila na medium. So ako naman, nakafocus lang sa coco peat kasi yun ang madami dito sa amin. Iyan. So basically, hydroponics farming, ayan, galing kay Google na picture. Ganyan lang naman ang itsura niya. Yung pinakasimple, nandun sa ating cup o kung ano man yung taniman na gagamitin nyo. Tapos yung medium, kung siya ba ay coco peat or yung ating foam. Then, yung ating halaman nasa ibabaw at yung roots niya ay nakababad sa tubig na mayroong nutrient. Siyempre, kailangan ng nutrient para mas maganda ang kanyang pagtubo. Hindi lang siya basta plain water. Ayan. How did I start? Paano pa ako nag-umpisa dyan? Ayan. So, actually, hindi naman talaga hydroponics yung una kong hobby na ginagawa during pandemic. At hindi rin nag-start ng hydroponics dahil pandemic. So, right after pandemic na, or should I say, pagkatapos na ng lockdown. Kasi hindi naman makakagalaw kapag naka-lockdown. Wala ka na makibila ng gamit. Ayan. So, nung pwede na lumabas, yun, doon ako nag-umpisa. Kasi dati naman, ito yung aking libangan, yung mga aquarium fish. Kagaya nga niyang aking flower horn na si Jerry. Ayan. And then, meron din akong ornamental plants. Yan ang pinagkakabalahan ko nung nasa bahay lang na hindi makalabas. Ayan. So, pinadami ko ng pinadami. And then, nung pwede na nga lumabas, may nakapasyal sa bahay, yung aking inaanak, si Onel Labutong. Yan, shout out dun sa taga Batangas. Ayan. So, sinuggest nila na bakit hindi natin palitan yung tanim, gawin nating lettuce. Gawa tayo ng hydroponics. Total naman, mahilig daw ako magtanim. So, eventually, medyo nasulsulan nila akong magtanim noon. Dinalan pa nila ako ng mga buto para pag-umpisan. So, tinaray ko naman, kaya yung mga ornamental plants kong yan ay umunti na, nabawasan na kasi wala na akong mapaglagyan. Yung pinagpapatungan nga niyan, dyan ako nag-umpisang maglagay nung aking unang testing ng hydroponics. Ayan. So, knowledge. Saan ko ako yung knowledge? Hindi naman ako marunong talaga niyan. So, syempre, nandiyan naman si Google. So, search pag may time. Kasi importante, bago ka mag-umpisa, kahit paano meron kang kaunting kaalaman. Hindi naman pwedeng banat lang ng banat. Hindi naman yung buto, natural. Pag tinanim mo yan, sisibol. And then afterwards, ano na yung gagawin? At saka, hindi naman talaga target ko yung hydroponics. So, una ko naisip kasi aquaponics para ika nga 2 birds in 1 stone. Pero sa aking pananaliksik, pagbabasa, medyo mahirap-hirap gawin. Mahirap i-maintain kasi yung balance ng fish and plants. Iyan. At saka isa pa, medyo mahirap maghanap ng mga similya o yung fry ng tilapia, for example. Iyan. So, kaya napa-focus na ako sa hydroponics. So, isa-isa lang muna, plants lang muna tayo mag-focus. At syempre, paano ba siya gawin? Nandiyan naman si YouTube, So, lahat mapapanood mo dyan. So, una kong napanood kay Sir Nars Adriano. Shout out po. Thank you po doon sa inyong video na napanood ko dyan sa YouTube. Unang-una doon sa agribusiness. Yan. Nandun yung complete details kung paano
mag-umpisa, magpunla hanggang sa time ng pag-harvest. And then, syempre, kumbaga, medyo may kulang dyan. Nandiyan naman si Sir Marvin Baisa, yung ating sakatanim. Yan, love, sabi nga niya. So, saludo ako dun sa kanyang advocacy na maikalat o mapadami ang nagtatanim ng lettuce. Gusto lang may pakilala yung lettuce at the same time, dumami yung nagtatanim niyan. So, dun sa kanya YouTube, kung talaga interested kayo sa pagtatanim ng lettuce, panoorin nyo lang yun. Ang dami nyong matututunan. Ayan. So, objectives. Natural. Yan, teacher tayo. Dapat may objectives. Hindi naman ganun, So, syempre, kahit anong gawin natin, lagi tayong merong layunin. Di ba? Wala naman tayong gagawin na wala tayong goal. Basta ginawa lang. Yan ba ay, sabi nga natin, hobby. Yan. So, kung hobby mo, hindi mo na kailangang sabihin, ano ba yung goal mo? Siyempre, hobby, libangan lang. Ayan. So, okay lang. Maganda siyang libangan. Diba? Kung talaga hilig mo magtanim, maganda yung hydroponics. Ayan. Then, siyempre, kung gusto mo ring kumita ng kaunti, ayan, pwede tayo dyan sa hydroponics. Kasi, if makabuhay ka nga o makapagpalaki, pwede mo rin siyang ibenta. Pero, siyempre, take note, meron lang tayong warning dyan. Hindi naman sa dini-discourage ko kayo na magtanim. Ang akin lang, kung sakalit maging interested kayo, dapat huwag niyong kalilimutan ang the law of supply and demand. Ano ba yan? So, syempre, alam niyo naman niya, especially dun sa ating economics, dapat alam niyo na pag dumami ang supply at kakaunti ang demand, babagsak ang presyo niyan. O dadami yung ating supply, so, lugi ang kalalabasan niyan. Kasi kakaunti ang nagko-consume. So, dapat, kung papasukin niyo siya as business, alamin niyo muna yung demand sa inyong location. Kung marami na ba nagtatanim o marami ang kumakain. Ayan. So, kaya nga, isang purpose yan, ipakilala natin yung lettuce para madami yung mag-consume. So, kung marami nagko-consume, so, makakapagtanim tayo. Madami tayong makakapagtanim. Pero, yun nga, alamin natin muna yung demand sa lugar natin at kung ano yung market. Yes, syempre may market yung lettuce. Pero syempre, kung marami yung nagtatanim pala sa location nyo, tas magtatanim ka, so, alam mo na ang sagot dyan. Yan. It's either malugi ka or bumagsak yung presyo ng lettuce sa inyong lugar. Ayan. So, ganun lang. Syempre, laging pag-aaralan muna bago umpisahan. Ayan. So, yan. Pakikita ko lang yung pictures ng aking mga unang naging tanim na lettuce. Yan, kung makikita nyo. So, dati, ang tanim ko dito, yan yung kawayan pa rin na yung mga ornamental plants. So, ginawa ko siyang taniman ng lettuce o yung hydroponics. Nag-start kasi agad ako, bumili agad ako sa online ng yung mga pipe na yan, yung Duracon na kung tawagin natin. Kasi, sabi ko parang mas gusto ko yung dumadalo yung tubig. Kasi nga, tuwa ako sa aquarium. So, pump lang naman yan, cycle, compare dun sa Kratky method. Yung styrofoam lang na naka-stagnant ang tubig. Parang mas challenging kung may nagro-rotate na tubig. Kaya, atake agad ako diyan sa pipe. So, ang dami ko namang trial and error bago ko nagawa yan. Yan, kita mo naman. Nakadikit lang siya dun sa aming dingding. So, kasi nagtanim ako ng ornamental plants. Kita ko naman, yung sikat ng araw mula 7 o'clock hanggang 9 ay okay na. Maganda na yung halaman ko. Pero pagdating sa lettuce pala, dapat sundin yung minimum of 6 to 8 hours. Yun yung dapat pinakamaikling oras. So, diyan kasi sa location na yan, diyan sa part ng aming bahay, sa gilid, parang pagdating ng 10 o'clock, lilong na kasi may bubong yan. Ayan. So, hindi makumpleto. Kaya, yan, tingnan nyo naman ay tsura. Leggy, ang lumalaki yung tangkay ng aking lettuce na romaine. Yan yung mga practice seeds na bigay sa akin. Yan. So, tinesting ko lang siya. So, hindi lang naman yung time ang nasayang. So, pati yung aking mga seeds at saka yung nutrient solution. Ayan. So, kung kayo mag-uumpisa, edi manood na muna kayo ng mga video. Huwag yung tira ng tira para hindi naman sayang. Pero, kung kayo naman nga ay hobby lang, ay di testingin nyo muna kasi ang dami ko din na-try na mga
different varieties ng lettuce, parang almost 12 to 18 varieties yung sinubukan ko dun sa iba't ibang online shop, na ginamit ko. Order ako ganito, ganyan. So, medyo pricey din nga. At ngayon, nag-come up ako dun sa almost 6 na lang, 6 to 8 varieties yung aking itinatanim ngayon. Kasi sila yung mga seeds na aking napaganda. At saka, kumbaga, medyo nakabisa ko na rin yung weather na gusto nila. Kasi almost magwa 1 year na mga, to be exact, mga 11 months na rin ako nagtatanim niyang lettuce. So, yun. So, kaya sabi ko, kung gusto niyo muna ay hobby, trial and error, ayan. So, matututo naman kayo. Nood lang kayo ng YouTube at syempre, dagdag pa yung inyong experience. Ayan. So, kung kayo naman ay nagmamadali na at meron kayong anda o may pera, ayan. Gusto niyo agad maglagay, magtanim, so, punta kayo doon sa marunong agad. Hanap kayo ng consultant. So, suggest ko nga kay Sir Marvin. Ayan. So, Lodi yan. Maaasahan yan. Kahit may time, basta may time siya, sasagot yan sa chat. Ayan. Madaling kausap. Approachable pa. Kasi nung kami nag-seminar dito sa may Sariaya, yan. So, dun siya, dali niya lapitan. Yan. Tangkita naman natin yan. At saka nga, through his video, sabi niya, kahit hindi ka nang matay ng seminar, panoorin mo lang yung mga video niya. Matututo ka na. Sundin mo lang yung mga sinasabi niya doon. Yan. Yan. Bakit yung gaya ng kulay? So, yun nga, sabi ko, kulang sa araw. And then, nakapanood ako dati sa YouTube, yung kailangan lagyan ng grow light. So, banat naman agad ako, bili. Ayan. So, yung pala ay merong light requirements pa rin pagdating sa grow light. So, dapat alam mo pa rin yung liwanag na naibibigay niya. Hindi pa sa sinabing grow light, magagamit mo na kahit pwedeng daylight. Hindi pala. Meron din siyang specific na mga lumen na ginagamit. Ayan, kung gusto niyo pag-aralan na may indoor, so, hanapin nyo kung sino yung marunong. Doon kayo humingi ng advice. Yan. Then, pasok kayo doon sa katanim na page. Yan. Meron doon learning group. Yan. Marami kayong matututunan doon. Mga question and answer. Mababasa nyo lang doon. Tiyaga-tiyaga lang. Basa, tanong. Yan. May mga sumasagot naman doon. Yan. So, ngayon, na nangyari dyan sa akin yan, napatago na yung aking grow light na yan. Kasi ang baba ng kanyang lux doon sa, yung lux meter na ginagamit, yung panukat. Kung ano yung lights na kailangan, o lights requirements na kailangan ng ating lettuce. Yan. Tinesting ko lang naman. Trial and error. Kaya, nung pala sa umpisa, nalakihan ako ng gastos. Alam mo naman tayo, ganun talaga. Kailangan mong magtiyaga, testing pag may time. Yan. Pero ngayon, ito na yung aking mga lettuce. So, napapaganda ko na siyang uti-uti. Yan, by that time, nisod ko na siya ng kaunti. Siguro mga 1 meter away from our house, dun sa pinaka-wall. At gumanda naman siya. Yan ang itsura niya. Pero, syempre, kulang pa din. Nakulangan pa din ako dun sa araw. Pagdating niya ng mga 11 o'clock or 12, medyo nakiling na kasi ang araw. So, hindi na masikatan. Kaya, medyo kulang pa rin. Although, gumaganda na siya. Kaya, nung gumanda siya, yan. Dinagdagan ko na ulit siya ng downspout. So, hindi na ako sa online bumili. Mismong sa mga hydroponic shop na. Dito nga, medyo malapit sa Candelaria, doon sa Sariaya. Ayan, meron doong outlet niyan. Kung kayo ay magagawi o interesado kayo, malapit lang kayo dito. Meron doon kay Arnett. Ayan. So, yan, dumagdag ako. Then, ako na rin yung nagbutas. Nga pala, maalala ko yung una ko nga mga biniling downspout sa online. Siyempre, pinili ko yung maraming butas. Yun pala, dapat ay may sukat din yung agwat. Kasi pag lumaki na yung ating lettuce, ang mangyayari sa kanya, dikit-dikit. So, siyempre, pag siksikan siya, hindi na rin siya makalaki ng ayos. Ayun, nangyari. Hindi pala advisable yung magkakadikit. Kaya medyo itinama na natin yung agwat ng layo niya. At, ayan na ang aking taniman ngayon. Medyo maliit lang siya. So, siya ay nasa almost 3 by 3 meters yung kanyang pinakabubong. Yun na kasi yung in-order ko yung UV plastic and then yung
taniman ko parang 8 by 8 feet. At yun nga, yung gitna niya hindi ko pa halos maabot. So, sinusungkit-sungkit na lang ano. Yan, tingnan nyo. Kasi maliit nga yung space, yung lote pang yan hindi sa akin ano, nakiusap lang ako dun sa aking biyanan. So, nasa paggitna ng aming bahay yan ano. Ayan. So, tinatsaga akong pagtaniman. Meron lang yung almost 170 na butas ano. So, 170 cups yung aking rotation na pinalalaki dyan. So, weekly, nag-harvest ako nasa 30 to 40 cups. So, okay na yon. So, yun lang. Doon lang umiikot siya para minsan kahit may magtanong ng alangang araw. Kasi usually Friday ako yung nag-harvest. Ano, yun yung ika-45 days base doon sa calendar kong ginawa. And then, syempre, meron mga paningit na ilang kasi minsan may nagagawi dito at nagtatanong kung may lettuce. So, para meron naman silang nabibili ano, kahit hindi Friday. Kasi yung lettuce naman natin, pwede na siya sa 38 or 40 to 45 days. Yun yung kanyang harvest period. Ano, pwede na siyang umpisahang kainin sa 38 days. So, 40 days, so nagbibenta na ako by that time. Ano, lalo kapag ganitong mga araw. Maganda na kasi ang tubo niyan, ang lalaki. Ano, compared dun sa maulan. Yun kasi isang kalabang-kalaban niyan. Kaya kung kayo ay magbabalak magtanim, piliin yung location na naaarawan maghapon. Ano, ayan. Yan kasi location kong yun, pagdating na ng 2 o'clock, medyo lilong na kasi yung bahay namin, medyo mataas yung kanyang shadow. Sumasangga dyan sa aking lettuce. So, yan lamang. Siyempre, kung nagustuhan niyo yung aking kwento, huwag nating kalimutan. Yan. Paki-like naman, share, at comment kayo kung meron kayong gustong malaman o kung may katanungan at kung ano man suggestion nyo na gusto nating pag-usapan regarding hydroponics lettuce. At ganun din, palambing na, pa-subscribe dun sa aking channel. Ano. So, testingin lang natin kung maraming interested, kung ano man yung topic, tanong, baka masasagot ko, so subukan kong sagutin. Pero syempre, gaya ng tinanong ko, sinabi na kung maisipan nyo na mag-hydroponics, hindi dahil sa uso siya ngayon, ano, so in demand siya ngayon, no? Kailangan. Siyempre, alamin din natin sa location natin. Kasi nowadays, dumadami nagtatanim, baka dumami ang ating supply, kulangin ang demand. So, ipakilala muna natin siya para maging balance yung supply and demand sa ating location. Ano? So, yun lamang, and syempre, thank you for watching. See you next video kung inyong magustuhan. Kung hindi naman, ay di atin na itong titigilan. Ayan.